Mga ka-spy, magandang araw sa inyo. Merong nagtatanong na security guard. Security, bakit daw pag pulis ang nakapatay o nakabaril, halimbawa, yung pulis, during armed encounter, nakapatay, nakabaril, hindi daw ikinukulong yung pulis. Bakit daw pag security guard, pag nakapatay sila sa kanilang binabantayan, bakit daw ikinukulong yung pulis? Di ba? Pag titignan mo nga naman, parang, unfair. Di ba? Kung titignan mo. Ano ang paliwanag doon? Ganito kasi yan. Yung kasing law enforcer, yung police, covered sila dun sa certain portion sa batas na while in the lawful performance of duty, may na-encounter ka, tapos ginamit mo yung baril mo as last resort para pagtanggol mo ang sarili mo at ipagtanggol mo ang stranger, hindi ka liable, wala ang criminal liability. Pwede siya maging exemption. Hindi ka makukulong. Although magkakaroon ng investigation process, pero hindi siya ano na grounds para ikulong ang isang pulis. Bakit yung gwardiya kinukulong? Kasi hindi siya part ng law enforcer. Hindi siya part ng LEA o ng law enforcement agency. Security guard nga sila, security lang. Ngayon, bakit nakukulong? Process yun. Pa-inquest ng police para malaman kung justifiable ba yung pagkakabaril niya doon sa binaril niya na di umano'y magnanakaw. So, ipaprocess yun yung inquest. Tapos, piskal lang magsasabi na yung ginawa niya is part ng trabaho niya bilang security or self-defense. Doon papasok yun. Yun ang kaibahan nun, mga ka-spy. Huwag niyong maliin na bakit pag-gwardiya, makukulong, bakit pag-pulis, hindi. Ganun po yun. So, for more explanation, pwede nyo ako i-message or mag-research pa ako para pakita ko sa inyo kung ano yung mga batas na naka-cover doon. Sana maliwanag, mga ka-spy.